tuturing ko sa kanya, mga kalingap, ay isang hero. Salamat po kay Payatas Boy sapagkat meron siyang pusong matulungin at may pusong maawain. Shout out kay Payatas Boy at nawa ang iyong pagtulong sa mga tao ay tuloy-tuloy. Binanggit po niya hindi siya charity vlogger pero tumutulong siya. Grabe ano, mga kalingap, yung taong ito. Ang ginagawa niya po ay talagang nakakahanga po talaga, mga kalingap. Sapagkat binanggit po niya sa kanyang channel, hindi po siya charity vlogger. Subalit po, yung busilak na puso na mayroon siya, mga kaibigan, ay talagang grabe po ang kanyang pagmamahal sa mga maghihirap. Basta mga kalingap, mga kadonis, no? Alam ninyo, late ko na napanood ito pong live ni Kuya Bal patungkol dito sa sinasabing tagapagligtas ng kalingap, no? Na-late ko nang napanood yung live sapagkat tayo po ay puyat pa. Pero sa tingin ko, mas puyat itong si Kuya Bal kesa sa akin sapagkat sa tingin ko rin hindi niya yata alam ang mga sinasabi niya ngayon at medyo parang nawawala sa sarili si Kuya Bal dahil sa dami ng iniintindi, no? Lalo na sa pagtulong sa kapwa, hindi lamang dahil dyan sa mga issue na yan. Medyo nakakalimot si Kuya Bal, no? At parang hindi niya alam ang kanyang ginagawa, no? Jomart, tagapagligtas ng kalingap. My goodness. Ganun na pala ang mga tagapagligtas ngayon, no? Kailangan yung pagdalaw mo doon sa mga beneficiaries ng kalingap na dati nang nililingap ng kalingap ay kailangan may bahid ng paninira. Papipiliin ko lang kayo, mga kalingap. Sa tingin nyo, yung ginagawa ni Jomart ay pagpapakita ng pagmamalasakit doon sa mga beneficiaries ng kalingap dahil hindi na sila nababalikan? O ang main purpose lang niyan, kaya niya dinalaw itong mga taong ito ay para pamukhaan o ipakita sa kalingap na itong mga dati nyong tinulungan ay hindi nyo na nababalikan, na dati nyong pinangakuan na ganito, na ganon ay hindi raw natutupad. Ang tanong lang dito, Jomart, no? Kung marunong ka ng math, kapag ikaw ay nanatili sa number 1 at number 2, hindi ka makakarating sa number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, from A to Z parang sentrum. Hindi ka makakarating dun kasi nga nanatili ka rito. But it doesn't mean na kapag hindi ka nanatili doon sa isang bagay, pinapabayaan mo na o hindi ka na marunong tumupad doon sa mga pangako mo sa mga naiwan mo na beneficiaries. Hindi ganon. Hindi nanatili ang kalingap doon sa number 1 sa number 2 na beneficiaries bagkos nakarating hanggang 200 at marami pa. Hindi lamang pabahay, hindi lamang feeding, hindi lamang sa pagpapagamot, marami pang iba. Pati doon sa mga nade-depress at mayroong problema sa pag-iisip. Dapat nga beneficiaries ka rin sapagkat sa tingin ko, ikaw yung isa sa may problema sa pag-iisip. Kaya lang, may karibal ka. Mukhang nagko-contest kayo ni Brother Jose, pero mas mukhang may tama yata sa utak si Brother Jose kaysa sa'yo. So, galing-galingan mo pa, no? Galing-galingan mo pa na yung ginagawa mong pagbisita dito sa mga beneficiaries ng kalingap, hindi para matulungan sila, kung hindi pamukhaan lamang ang kalingap, no? Nasasabihin nyo na hindi natupad, hindi nabalikan. Ang main purpose mo lang dyan, hindi para matulungan din naman itong mga beneficiaries. Kung hindi, ginagamit mo lamang sila para sa pansarili mong interes. Sapagkat kung tunay ang pagbisita mo sa kanila, na gusto mo silang matulungan in behalf of kalingap sapagkat hindi nga naman nabalikan. At sinabi naman at inamin naman yan ni Kuya Bal dahil sa mga iba pang iniintindi na beneficiaries ng kalingap. Nagets mo? Dapat, ni-reach out mo yan, hindi ka na sana nagsasalita ng pinangakuan, hindi ito napad. Dapat ganito, no? So ang main purpose mo, kaya mo sila pinupuntahan ay para, una higit sa lahat, para sirain lamang ang kalingap. Nagbe-benefit lamang ang kalingap sa kanila. Na ang kalingap ang yumayaman na ganito, na hindi naman nabago ang buhay nitong mga taong ito.
hindi naman yumaman. Bakit? Sinabi ba ng Kalingap na kapag tinulungan ng Kalingap itong mga beneficiaries yayaman? Ikaw nga di ba? Maraming gustong tumulong sa Pilipinas, no? Maraming nangangako ng mga politicians sa Pilipinas. Magkakaroon ng magandang trabaho, ganito, ganyan. Pero anong nangyari? Hindi rin naman lahat ma-reach out ng presidente, ng gobyerno, yung mga taong ito para maiangat ang antas ng buhay ng maralitang Pilipino. At kasama ka dyan. Kaya, ang nangyari, nag-abroad ka kasi nga, wala kang matining trabaho Wala kang matinong trabaho sa Pilipinas. At hindi mangyayari yung mga pangako na yan, pero ginagawa pa rin ng pamahalaan kung ano ang kanilang makakaya. Ganon din naman sa Kalingap. No, hindi ibig sabihin na hindi sila nabalikan, pinabayaan na sila. Hindi ibig sabihin na sila ay hindi na nabalikan, ay tapos na yung pakinabang sa kanila. Hindi ganun. Kung may pagkakataon man na may mga tao pang makakatulong sa kanila, no, kaya nga pinapalawak ang Kalingap ay para itong mga ganitong klaseng sitwasyon ay ma-handle ng maayos, mabalikan sila, maipagpatuloy ang pagtulong na dapat sana ginagawa mo. Pero ang ginagawa mo, pinupuntahan mo sila para mapakinabangan ka at ginagamit mo yung mga taong iyan para ipakita dun sa mga tao na ang Kalingap ay peke, na ang Kalingap ay hindi maaasahan, na ang Kalingap ay manggagamit. Akalain mo yun, no? Influencer ka na yan, no? Pero ang ginagawa mo para sa sarili mong kapakanan, sisirain mo ang Kalingap at gagamitin mo pa itong mga taong ito na beneficiaries ng Kalingap. Tapos sasabihin mo na ngayon yan, kagaya ni Kuya Bal, ikaw pa, tagapagligtas ka pa ng Kalingap. No? Parang mali. Ha, Jomart? Tatanungin mo pa, pati ba naman ng kasikatan, no, ng Kalingap kung totoo ba o hindi. No? Nag-survey ka pa dyan. Kung kilala ba ang Kalingap o hindi man kilala ang Kalingap. O, nagtanong ka ng mga motorista, ng mga tao, hindi kilala. Kung hindi ba naman negative zero, akalain mo yun, negative na zero pa yung utak mo, tatanungin mo yung mga taong yan kung kilala ang Kalingap. Tapos kapag sumagot ng hindi, sasabihin mo, hindi naman pala kilala ang Kalingap mga ganun ba? Yung mga taong tinanong mo, hindi nakatutok yan always sa social media. No, mas gugustuhin pa nila na makapagtrabaho, no, na ayusin ang kanilang pang-araw-araw na buhay para maipakain sa kanilang pamilya at hindi tumutok sa social media. Kaya hindi nila kilala ang Kalingap. Tandaan mo ang Kalingap ang naghahanap ng mga taong tutulungan nila. Kaya nga sinasabi ng mga beneficiaries, salamat at natulungan kami ng Kalingap, nahanap kami ng Kalingap, ng mga scouters ng Kalingap. Hindi yung mga tao ang naghahanap dun sa Kalingap. Pero nagpapasalamat sila sa oras na matagpuan sila ng Kalingap. Ganun yun. Diba? Samantalang ikaw, wala kang inaatupag kung hindi kasiraan ng iba. Walang perpektong tao sa mundong ito. Pero sa tingin ko, mukhang ang calling mo, kaya ka nandito sa mundong ito para maghanap ng butas. Kung maniniwala ka sa tinatawag na reincarnation, baka siguro noon hindi ka tao. Siguro dati kang bulkasil. Ang ganda rin yung talent mo no? Pantapal sa mga butas. Naghahanap ka ng butas. No? Kumikita ka, no, sa paghahanap ng butas ng iba. Dapat magtrabaho ka sa DPWH kasi magaling ka magtakip ng butas no? Magaling ka maghanap ng butas at tatakpan mo. Yung bibig mo may butas din Bakit hindi mo takpan? Ano pinagmamalaki mo ngayon? Magaling ka mag martial arts. Hindi ka natatakot? Baka naman sasabihin po sa akin black belter ka ba? Ako nga transparent belter pero hindi ko pinagmamalaki. Alam mo ibig sabihin ng transparent? Tagusan. Ito, nakikita mo to? Baka tumagos to diyan sa eyeballs mo. Ano? Sabi mo mayabang ako? Tapos binanatan mo pa ako nung nakaraan. Na nilalait ko yung mga pangit sa Kalingap. Anong magagawa ko kung pangit nga sila? Buti nga hindi kita sinama Pero kasi nga hindi ka nakalingap. Kung nandun ka lang baka top 1 ka pa. Tapos nung napanood mo yung kabuuan ng video ko, at may mga nagsasabi din dyan, nagkamali ka, mali pala yung iniisip mo. So ibig sabihin hindi ka nag-iisip. Na-ground ka Oo, yan ang sinasabi ko sa iyo maling-mali. Kawawa ka naman, bakit kita hindi pinatulan nun? Kasi nga walang kwenta. Walang kwenta. Yung ginagawa mo ngayon for the content lang din naman yan Gusto mo patayin ko tong monetization na to, gagawin ko.
papatayin ko, i-off ko. Pagkatapos kong i-off yung monetization na to, i-off ko rin yung talukap ng mata mo. Ano? Payatas boy, tagapagligtas ka ng kalingap? Parang hindi naman. Buti sana kung totoo na yung mga hindi natulungan ng kalingap, binalikan mo yung beneficiaries at hindi ka na nagsalita ng kung ano-ano pa laban sa kalingap. No, purely pagtulong lang ginawa mo. Hindi mas okay pa, talagang magiging superhero ka, tagapagligtas ng kalingap. Pero ang nangyari, no, kaya ako sila tinutulungan kasi hindi na sila natulungan ng kalingap. Galing, ang perfect mo naman. You're so perfect. Kung ganyan na ganyan pala, dapat pala ikaw na ang presidente ng Pilipinas. At bakit puro kalingap nga lang? No, bakit puro kalingap ang pinagbababanggit mo? Hindi ba pwedeng sa iba? No, maraming gumagawa ng charity. Bakit hindi mo butasan 'yun? Bakit puro kalingap? Ha? Lumalabas tuloy na meron ka pa ring sama ng loob sa mga pinagagawa nyo. No, para kami si Brother Jose, no, hindi maka-move on. Hindi maka-move on, no? Talagang kinarir nyo na yung pagiging hindi maka-move on. Kung may hindi man nababalikan ng kalingap, ito ay dahil sa mas marami pa nilang iniintindi na mga beneficiaries na dapat tulungan. Kaya nga lumalawak ang coverage ng kalingap dahil hindi sila nakapanatili dito sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pamilya, dahil mayroon pang mga ibang bagay o mga ibang tao na dapat na matulungan at maisaayos. Ganun yun, hindi ibig sabihin na pinapabayaan. No, pero naniniwala naman tayo na kaya mo ginagawa yun kasi nga basher ka na nga ng kalingap So kapag basher ka, natural negatibo yung mga sasabihin mo patungkol sa kalingap. Saka nakakita nun, yung pala ang motibo ng kalingap na makinabang lamang. Sa lahat ng makikinabang, lumampas na ng 200 at counting pa ang pagpapabahay ng kalingap. Ang galing naman, di ba? Ikaw, ilang bahay na ba napatayo mo? May isa ka na, dalawa? Very good. Ang tanong doon, bakit mo ginagawa yun? Totoo ba ang motibo mo sa pagtulong doon sa mga tao? Na kahit hindi ka charity vlogger, sabi ni Kuya Bal, nakakatulong ka. Pero sa paraan ng paninira. Para ka makatulong sa isang tao, kailangan mo munang manira. Kasi sa paninira, nagkakaroon ka ng views. At yung paninira na yan, pag-apak sa tao, kumikita ka at doon mo'y tinutulong. Hindi ka ba nahihiya doon sa mga taong tinutulungan mo? Na mas maganda na tumulong ka nang wala kang sinisirang tao. No, kayong dalawa ni Brother Jose, dapat sa inyo pag-umpugin para magising kayo sa katotohanan. Magkamukha pa naman kayo, no? Parehas kayong pangit. O sasabihin mo pangit ako. Akala mo lang 'yun, no? Di bali ng pangit yung pagmumukha kaysa pangit yung mukha na kagaya nyo, pero pangit pa rin yung mga ginagawa nyo o pangit, no, ang inyong mga ugali. Payatas boy. Papayuhan kita, Jomart, payatas boy. Okay lang nabalikan mo yung mga beneficiaries ng kalingap. Okay lang yan. Basta tulungan mo lang sila. Magpapasalamat pa kami sa iyo. Mas gusto pa nga namin ni Kuya Bal yun yung ganun diba? Pero kung gagamitin mo lamang yan para tirahin ng kalingap, anong sense ng pagpunta mo dyan? Di lumalabas na ginagamit mo rin sila in much worst way of using those people. Bakit hindi ka na mag-concentrate doon sa mga taong tinutulungan mo at pamukaan mo yung kalingap na ganito, nakatulong ako, ganyan. Dapat ganun kaso sariling subject ng kalingap yung ginagawa mo So lumalabas, it's not about what you did, it's about your motives kung bakit mo binabalikan yung mga beneficiaries ng kalingap. And that for me, hindi ako sumasangayon kay Kuya Bal na ikaw ang superhero ng kalingap. Dapat sa'yo kulangot kasi dikit ka ng dikit sa kalingap, di ka makamove on kasi nga naman kapag walang issue sa kalingap, wala kang revenue, diba? Malaki ba sahod mo? Sasabihin mo sa akin na hindi ko kailangan ng kalingap, di ko kailangan ng revenue, nandito ako sa abroad, kumikita ako. Wow, talaga lang kaya pala Mr. Payatas boy, sa lahat ng nakakapanood nito, sa mga hindi nakakilala dito kay Mr. Jomart, no, kay Payatas boy, ginagawa niya lang yan for the views, no, for his own benefit. Content lang yan kung tutuusin, wala naman siya masasabi talaga sa kalingap very obvious no. At least may mga nagagawa at mas malaki pang bagay ang na-accomplish ng kalingap kesa sa'yo. 200 more pa bahay. Ikaw baka bahay bata lamang ang kaya mong gawin. Ano, Payatas boy? Wag mo sabihing matapang ka. Baka makakatulog ka kahit puyat ka.
Ano, mayabang ba ako? Di ako mayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano Payatas Boy? Kalingap pa more. Wala ka ng ibang content, no? Puro kalingap lang. Okay, nagpapaniwala dito, content lang din yan eh. Kaya ito, superhero. Sa lahat ng superhero, ito yung mukhang matitiwalag sa Avengers. Mr. Payatas Boy. Dami mong sinasabi. Ang dami mong pinaglalaban. Pero yung sarili mong buhay, hindi mo maayos-ayos. Superhero. Sa lahat ng superhero, ikaw yung mukhang kontrabida. Ikaw yung kontrabidang walang maipanalong laban. Sayang yung oras ka sa'yo. Martial artist ka, baka martial autistic ka. You know?